Magandang araw mga kababayan, welcome back dito sa AJ Commentaries. Sa pagkakataong ito mga kababayan, pag-usapan po natin, ating linawin muli yung paliwanag natin patungkol sa naging desisyon ng majority na iluklok si Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Ganon din mamaya, pag-usapan din po natin yung ating political analysis patungkol naman doon sa threshold, yung decision ni Chis Escudero about sa threshold. Pag-usapan natin yung sinasabi sa Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, at ganoon din sa Paragraph 8, mga kababayan. Yan ang magiging talakayan natin ngayon. Sana po kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, comment at like. Binabasa ko po yan at dahil po binabasa ko mga kababayan, meron po akong ilang mga babasahin dito mga nag-comment, katulad po nito si Fernando Bacolod 5878, mga kababayan. Sabi niya, wala po akong masabi sa inyong paliwanag kahit siguro gaano kababa ang naabot natin ang linaw. Kaya malaking dagdag aral sa atin ang paliwanag ni Sir. Sana matuto tayong makinig sa paliwanag ng iba at magsaliksik din tayo kung may basihan yung paliwanag nila. Kaya para sa akin, wala akong masabi sa kanya para hindi po ako maniwala. Salamat po sa paliwanag. Alright, thank you Fernando Bacolod 5878. Nga po pala, nagsimula po ako ng officially sa YouTube nung May 2026. Ngayon po ay July 11. So, 2 months, magto 2 months na. At nasa 3,700 subscribers po ata tayo. Nagbigay po ako ng 1,000 pesos sa isang subscriber nung umabot tayo ng 1,000 at pinakita ko na po sa ilang video yung kung sino nakakuha nun. At kapag naabot po natin yung 10,000 subscribers mga kababayan, magbibigay po ako ng siguro po mga 3, 4 na tigi 1,000 sa mga subscriber natin kung sino mapipili natin. But anyway, basahin pa po natin to. Si Abondio Jacosalem 249. Sabi niya nakasubscribe na daw siya. Salamat. Well, hindi ko po ito mabasa. Sino ba ito? Max Sequoia. Tama ka po sir. Maliwanag ang lahat. God bless you po sir. Marami din po salamat. Romeo M96. Malinaw po paliwanag ninyo. Mabuhay po kayo sir. Marami pong salamat sa inyo mga kababayan. So, tako po tayo dito sa ating pag-uusapan na maganda to no? Ang pag-uusapan natin, yung naging desisyon ng majority na iluklok si Chis Escudero. Alam niyo po mga kababayan, nung siya pa yung niluklok bilang presiding officer ng impeachment trial, kasi alam naman po natin, ang sabi sa konstitusyon, kapag ka ang presidenteng nililitis, dapat Chief Justice, then blanco na po patungkol sa iba pa. So tumayo po ang magkapatid na Cayetano at sinasabi po nila yung discussion doon sa Constitutional Convention o Commission noon may sinasabi po doon sa discussion na withdraw na po yung ang kanyang apela dahil nagkaintindihan na sila na kapag ang nililitis ay hindi presidente, Senate President ang opo. Yun po yung discussion nila pero hindi po yun ang nakalagay sa batas. I-discussion po nila yon. Kaya good for research lang po yun. Ang sabi po ito sa Article 11, Section 3, Paragraph 6. Basahin po natin mga kababayan ha. Dito po malinaw, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside but shall not vote. Period. Hanggang doon lang po mga kababayan. Iba na po yung paksa, yung karugtong. Ang karugtong na po ay no person shall be convicted without the concurrence of the concurrence of the 2/3 of all the members of the Senate. So, doon na po sinasabi sa botohan. Pero bago po yun, ang sinabi po doon, kapag kapresidente ang nililitis, Chief Justice ang uupo. Blanco na po sa iba. Ngayon, ang punto ng magkapatid, mga kababayan, may discussion nga na dapat ang uupo Senate President at by tradition, kasi nakasanayan na kapag may impeachment trial, ang uupo presiding officer, katulad kay Corona at sa iba pa, mga kababayan, ngayon, sapat ba yun? Blanco yung batas silent. Walang sinasabi. Ano po sabi doon sa paragraph 8 naman? Basahin po natin. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, binibigyan ng konstitusyon, ng kalayaan ng Senado, gumawa ng kanilang rules, panuntunan, mga kababayan,
para doon sa impeachment court o impeachment trial. Kaya naman yung June 3 na kino-question din na sa Supreme Court ng grupo nila Cayetano, nagkaroon ng amendment. Nag-amend sila ng rules. Yung rule number 2 nga inamendahan ng 12 senador noon at wala namang umapila. Ang sabi nila, pwedeng mag-elect ng presiding officer sa impeachment trial. 12 po sila noon. Yung kino-question nila na quorum ng grupo nila Cayetano sa Supreme Court na baka maging moot and academic dahil may June 17 na, yun po yung session na nagbigay ng kalayaan na mabago yung rule na yun. Bagamat, ang sabi ng mga Cayetano, mga kababayan, dapat daw may 1 day kasi ang rule po talaga kapag may motion, bibigyan mo ng isang araw, 1 session day ang mga senador para pag-aralan at mabisita nila kung anong dapat nilang kontrahen o sang-ayunan. So, hindi daw nangyari 1 day. Pero nakalimutan ng mga Cayetano, mga kababayan, nagkaroon ng special session day, June 17, kung saan opisyal na naluklok bilang si Senate President si Gatchalian. Hindi rin sila dumalo nun, mga kababayan. Ang dami nilang pagkakataon kasi hindi sila dumadalo. So, yun ang nangyari, mga kababayan. Kaya, nakalusot yung amendment. Ngayon, but anyway, yan po ay nasa Supreme Court na at kinu-question nga nila yan at nag-file ng petition itong grupo nila Attorney Torion patungkol diyan sa pagkakaupo o pagkakatalaga kay Senate President o not Senate President, Presiding Officer Chis Escudero. Ngayon mga kababayan, dako naman tayo dito sa kabilang isa pang karuktong na pinag-uusapan, yung threshold o yung bilang ng boto na kailangan para ma-convict ang nililitis o ma-acquit ang nililitis. So, dun po sa Section 6 mga kababayan, balik po tayo dun sa dulo. Nakalagay, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So, pag-aralan po natin to mga kababayan nagdeklara po si Chis Escudero sa kanyang opening statement. Ang sabi niya, ang literal na pakahulugan sa 2/3 ay 16 votes para ma-convict dahil all the members ay 24. Yan po yung literal. Mga kababayan the next day, ang sinabi tumayo si Senator Ping Lacson, ang sabi niya, tinanong niya, ruling ba yan o opinion mo? Di ba? Kasi dapat kung ruling yan, dapat sana nagbotohan sila. But anyway, baka napag-usapan yan behind the doors, hindi natin alam. Ang sabi kasi ang tanong ni Ping Lacson, justiciable na ba yan? Mga kababayan, ano po yung justiciable? Ibig sabihin po nun, liable to trial in a court na. Kumbaga, capable of being decided by legal principles. So mga kababayan, sinagot siya ni Senator Chis Escudero, yes, justiciable na yan. So, yung pagkakataon na yun, mga kababayan, nagbukas ng pinto. So, Senator Ping Lacson impliedly opened the door for people, anybody, to appeal to the Supreme Court. Kasi sabi ni Senator Chis Escudero, yung mga may kontra, pwede naman kumontra. Yun ang paraan. So, binuksan ni Senator Chis Escudero yung gustong iparating ni Senator Ping Lacson, well, as far as we are, comprehending his implied suggestion na pwede ngang mag-apela. Dahil justiciable na eh. So, bakit po kaya nag-decide muna ng 16 votes bago sila dapat nagbotohan? Baka yung iba gusto 12 lang, 13 lang kasi ang question nga, ano ba yung base? 24 ba sila? 21? Di ba? Alam niyo po ang pananaw ko yan dahil pinili ng majority bloc ng Senado na maging conservative sa kanilang mga pagdedesisyon. Anong ibig sabihin mga kababayan? Halimbawa po, kung sila po ay nag-decide na hindi, ang bilangin lang natin ay 21 senators. So lalabas ang 2/3 ay 14 lang mga kababayan, hindi 16. Tapos, alam naman po natin na ang ruling ng impeachment court ay hindi yan pwedeng i-apela sa Supreme Court. Hindi yan pwedeng baliktarin. Final na yan, mga kababayan, kapag ginatulan. Kaso, may sinasabi dun sa Article 8, Section 1 ng ating Constitution, kapag may abuse of discretion, grave abuse of discretion, pwedeng manghimasok ang judiciary system, ang Supreme Court. Kaya naman kapag ganun ang nangyari.
'Di po ba? Nagbotohan sila, nanalo sila dahil 14 lang, eh, bago sinabi ng Supreme Court mali, dapat 16 votes. Problemang malaki 'yun. So, naging conservative sila, naging maingat sila mga kababayan. So, pinili nilang 16 muna ngayon para umaandar ng proseso. Tignan niyo po mga kababayan, walang umaapela. Yung minority tumigil, tumahimik. So, walang masyadong drama at tuloy-tuloy lang mga kababayan yung proseso hanggang merong aapela diyan sa Supreme Court at kapag sinabi ng Supreme Court, "No, hindi niyo puwede bilangin yung 24 kasi hindi kasi po ang Senado, legislator po sila sa isang function. Kapag may lilitisin sila, magta-transform sila as judicial, ano? So, magiging hukom sila, kaya nga senator judge. Sa pagkakataong yun, mga kababayan, ang sinabi po, of all the members of the Senate, as what? As legislator or as the judicial body? Ngayon, mga kababayan, kung iisipin po natin, ang Supreme Court may 15 justices yan. Kapagka yung iba, halimbawa 2 o 3 hindi nakabahagi sa isang paglilitis, naglalagay po sila sa kanilang decision ng took no part. Kumbaga hindi sila bahagi nung pagdedesisyon kaya hindi sila bumoto. So, logical din na isipin na hindi puwedeng bumoto yung wala naman doon sa paglilitis. Kasi paano sila makakaboto? Hindi nila narinig ang testigo, hindi nila nasubaybayan ang testigo, hindi nila nakita ang ebidensya, hindi nila narinig ang argumento. 'Di po ba mga kababayan? So pinili nila yung conservative way para nga naman walang sisihan, walang magkaroon ng problema. I think it's tactical move, ano, para hindi maantala yung procedure like I said kanina, tuloy-tuloy lang. 'Di po ba? So mga kababayan, hanggang dito po muna. Marami pong salamat sa nakinig. Sana po ay marami tayong natutunan, ano, sa pagkakataong ito. Kung di pa po kayo subscribe po kayo. May mga pa-post pa po ako mamaya. Marami pong salamat mga kababayan. AJ Commentaries po.